Walang silbi. Isa kang pabigat, marumi at malas na babae. Araw-araw na pang-iinsulto ng tiyahin kay Isabel. Mga salitang tumaga sa kanyang pagkatao. Sa murang edad, nawalan siya ng magulang, pangarap at dignidad. Wala siyang ibang naramdaman kundi galit, sakit, at pagkakakulong sa mundo ng kasinungalingan. Hanggang dumating ang isang misteryosong lalaking nakamaskara, paralitiko at sakay ng gintong wheelchair. Hindi siya inalok ng pag-ibig kundi binili sa halagang 10 milyon. Inakala niyang iyon na ang kanyang kaligtasan. Ngunit hindi niya alam na mas malaking lihim ang nakatago. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Happy birthday, sweetie! Masiglang bati ni Mama habang nilalagay ang makulay na kandila sa ibabaw ng maliit na chocolate cake. Sa gitna ng mesa ay nakahain ng pansit na niluto ni Papa. Mga hotdog na may marshmallow sa dulo at ilang perasong fried chicken. Simple lang, pero para kay Isabel na 7 taong gulang pa lamang, pakiramdam niya ay nasa pinakamasayang araw siya ng kanyang buhay. Nakasuot siya ng dilaw na bestida na may ribbon sa bewang. Nakalugay ang kanyang mahahabang buhok at may clip na bulaklak sa gilid. Masayang-masaya siyang pinagmamasa ng cake na may nakasulat na Happy 7th Birthday, Isabel, na pulang icing. Papa, Mama, ang ganda ng cake. Totoo ba na need ko po mag-wish? Tanong ng bata habang kumikislap ang mga mata. Oo naman, sagot ng Papa na nakangiting abotenga. Pero dapat secret para matupad. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mga mata gamit ang 2 kamay at marahang binulong ang kanyang hiling. Sana po, lagi kami magkasama ni na Mama at Papa. Pagkatapos ay sabay-sabay silang kumanta ng happy birthday at pumutok ang masiglang palakpakan. Hinipa niya ang kandila at halos mapatalon sa tuwa. Yehey! Sigaw niya at agad na kumain ng cake nang inislice ang mama niya. Masaya silang 3. Walang bisita, pero ramdam ang pagmamahal. Basta kasama ko kayo, sapat na. Bulong ni Isabel sa sarili habang umumuya ng cake. Bandang hapon, nagpasya si Papa na lumabas muna sila. Sige anak, pasyal tayo saglit ha. Birthday mo naman eh. Punta tayo sa park. Bili tayo ng ice cream. Talaga po? Halos tumalon si Isabel. Agad niyang kinuha ang maliit na bag na may print ng prinsesa. Nagbihis ng maayos ang mama at isinakay nila si Isabel sa likod ng sasakyan. Habang umaandar, pinagmamasa ng bata ang mga ilaw sa kalsada at mga tao sa bangketa. Pakiramdam niya ay espesyal siya sa araw na yon. Papa, Mama, salamat po ah. Ang saya-saya ko. Bulong niya mula sa likuran. Ngumiti ang dalawa at sabay na lumingon sa kanya. Anak, basta lagi mong tatandaan, kahit na ano pang mangyari, mahal na mahal ka namin. Sabi ni Mama. Forever, dagdag pa ni Papa. Tumawa si Isabel at kumanta pa ng paborito niyang nursery rhyme. Ang huni ng kanyang boses ay nagsilbing musika sa loob ng kotse. Ngunit ilang minuto lang matapos yon, biglang may malakas na busina mula sa unahan. Papa! Sigaw ni Mama. Isang dambuhalang truck ang mabilis na bumangga mula sa kaliwa. Napailaw ang paligid. Sumabay ang tunog ng preno. At sa isang iglap, tumilapon ang lahat. Humiyaw si Isabel bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagdilat ng kanyang mga mata, puti at maliwanag ang paligid. Amoy gamot at malamig ang hangin. Nakasuot siya ng maliit na hospital gown. Naramdaman niyang mabigat ang kanyang ulo. Mama, Papa, tawag niyang nanginginig ang boses. Walang sumagot. Isang nurse naman ang lumapit at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Huwag ka munang gagalaw, Iha. May doktor na darating. Ngunit hindi iyon ang sagot sa gusto niya. Naghahanap ang kanyang mga mata sa paligid. Nasaan po si na Mama? Nasaan si Papa? Umiling ang nurse.
At doon niya nakita ang pagpasok ng isang pare at 2 pulis. Parang biglang huminto ang mundo. Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Isabel sa harap ng 2 kabaong. Nakaitim ang damit niya at nakatungo lamang. Ang mga kandila ay dahan-dahan na uupos habang naririnig ang mga hikbi ng mga kamag-anak at kapitbahay. "Mama, Papa," bulong niya na nangingilid ang luha. "Diba sabi niyo forever? Bakit iniwan niyo ako kaagad?" Hinawakan niya ang malamig na gilid ng kabaong at humagulhol. Sa murang edad, hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang bigat ng pagkawala. Sa isip niya, hindi na siya muling magiging masaya. Hindi na siya muling magdiriwang ng birthday. Simula noon, isinumpa niya na ang araw na iyon. Sa halip na kandila at cake, kabaong at luha na lang ang alaala niya. Lumipas ang gabi ng burol. Tahimik siya nakaupo sa gilid ng kwarto. Naririnig niya ang mga bulungan ng matatanda. Kawawa naman, 7 taong gulang pa lang ulila na. Walang kamag-anak na kukuha? Paano na siya? Itinupi ni Isabel ang kanyang mga tuhod at niyakap iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang naiwan. Bakit ako pang ang nabuhay? Bakit hindi na lang din ako nawala? Bulong niya habang patuloy na umiiyak. Sa murang edad, natutunan niyang ang mabigat at malupit na mundo. At doon nagsimula ang sumpa niya sa sariling kaarawan. Sa bawat pag-ikot ng taon, hindi niya na nais pang magdiwang. Para kay Isabel, ang birthday ay hindi tanda ng buhay, kundi alaala ng pagkamatay ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Mula sa burol, isang puting van ang sumundo kay Isabel. Wala nang ibang kamag-anak na tumanggap sa kanya, kaya't dinala siya ng mga social workers sa isang orphanage. Habang umaandar ang sasakyan, nakadungaw lang siya sa bintana. Pinagmamasdan ng mga punong mabilis na nadaraanan. Wala na siyang luha. Tila naubos na iyon sa dami ng pag-iyak. Pagdating nila sa harap ng malaking gate, tumambad sa kanya ang gusaling kulay abo na may malalaking bintana sa itaas. Nakasulat, San Lorenzo Orphanage. "Dito ka na muna titira, iha," sabi ng isang social worker, sabay haplos sa kanyang balikat. Tahimik lamang si Isabel. Sumunod siya hanggang sa reception area kung saan sinalubong sila ng isang madre na nakangiti. "Welcome, anak. Ako si Sister Regina. Huwag ka matakot. Marami kang makikilalang mga bata dito." Pero sa loob-loob ni Isabel, wala siyang balak makipagkaibigan. Para sa kanya, wala nang halaga ang mga tao. Lahat, aalis din. Gaya ng ginawa ng mama at papa niya. Lumipas ang mga linggo, hindi siya halos nagsasalita. Kapag oras ng laro, nakaupo lang siya sa tabi ng puno at nagmamasid. Kapag oras ng pagkain, mahina siyang kumakain. Laging nasa dulo ng pila. At ang mga bata ay masigla't maingay. Pero siya, tahimik na tila may sariling mundo. Isang araw may lumapit na batang lalaki sa kanya. Medyo magulo ang buhok. May kapilyuhan ng ngiti at halos kasing edad niya. "Hi, ako si Bricks." Pakilala ng bata sabay abot ng candy. "Gusto mo?" Umiling si Isabel at tumingin sa malayo. Hindi naman sumuko si Bricks. Kinabukasan may dala na naman siyang candy. Pagkatapos nagdala siya ng maliit na laruan na kotse. "Kung ayaw mo ng candy, baka gusto mo ng toy car." Muli hindi siya sinagot ni Isabel. Ngunit napansin niya ang araw-araw ay nandoon si Bricks. Lagi itong nagdadala ng kung ano-ano para lang mapansin siya. Laruan, lapis, papel na may guhit na stickman, kahit peraso ng tinapay. Hanggang sa dumating ang isang hapon na umulan ng malakas. Nakasilong si Isabel sa may bintana at nakita niya si Bricks na basang-basa, pero nakangiti at may hawak na payong na halos wasak na. "Oh, dito ka na sa loob. Baka magkasakit ka," sigaw niya. Ngumiti naman si Bricks. "Ngayon lang kita narinig na magsalita ah." Napangiti rin si Isabel kahit bahagya. At doon nagsimula ang kakaiba nilang koneksyon. Tuwing gabi nagkukwento si Bricks ng kung ano-anong imbentong kwento. Mga prinsesa,
kabalyero, at mahikang nalalang. Kahit halatang gawa-gawa lang niya, nakikinig si Isabel. Sa wakas, may taong nakakapagpatawa at nakakapagbigay ng kulay sa kanyang malungkot na mundo. Alam mo, kapag lumaki tayo, pakakasalan kita. Biglang sabi ni Brix isang gabi habang nakahiga sila sa tabi ng bintana. Napakunot naman ang noo ni Isabel. Bakit mo naman naisip yon? Kasi gusto ko lang. Para hindi ka na malungkot. Lagi kitang papasayahin. Hindi na siya sumagot. Pero sa kaibuturan niya, may maliit na liwanag na sumiklab. Dumating ang unang kaarawan ni Isabel sa loob ng orphanage. Ayaw na ayaw niyang maalala ang petsa kaya't nagtago siya sa kwarto. Pero laking gulat niya nung pumasok si Brix na nakasuot ng improvised clown costume. T-shirt na maluwag, pantalon na malaki, at may pulang ilong na gawa lamang sa plastic cup. Happy birthday! Sigaw nito, sabay ikot-ikot at bagsak na parang katawa-tawa. Hindi napigilan ni Isabel ang matawa. Ano ba yan? Mukha kang tanga. Basta natawa ka pa rin, kaya panalo ako. Balik ni Brix. Doon niya naramdaman na kahit papaano, may isang taong handang magsakripisyo para lamang mapasaya siya. Lumipas ang 3 taon, tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Lagi silang magkasama, sa pagkain, sa laro, sa pag-aaral. Ngunit may isang bagay na lagi nilang napapansin. Hindi sila pinipili ng mga foster parents. Minsan may dumating na mag-asawa na naghahanap ng maaampon. Pinili agad ang mas maliit at mas cute na bata. Naiwan tuloy si Isabel at Brix sa gilid. Sabay na pabuntong hininga. Bakit kaya hindi nila tayo gusto? Tanong ni Isabel na nakatungo. Kasi siguro matatalino tayo. Hindi na kailangan turuan sa bahay. Sagot ni Brix, pilit na nagpapatawa. Ngumiti naman si Isabel kahit alam niyang may lungkot sa puso niya. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niyang si Brix lamang ang meron siya. At sa bawat kaarawan ni Isabel, hindi nawawala ang clown costume ni Brix. Kahit luma, kahit sira, lagi niya itong isusuot para lang makita ulit ang ngiti ng kaibigan. Promise, Isabel. Sabi niya isang gabi habang nakatingin sila sa mga bituin. Pag nakalabas na tayo rito, hahanapin kita. Kahit saan. Pakakasalan kita. Natigilan si Isabel. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Ngunit ang pangakong iyon ay nagmarka sa kanyang puso. Sa wakas, may isang tao siyang maaasahan. Kahit sa mundong puno ng kawalan. Lumipas ang mga taon sa orphanage. Sa kabila ng hirap at lungkot, unti-unting natutong tanggapin ni Isabel ang kanyang kapalaran. Ngunit dumating ang ika-16 na kaarawan niya. Araw na iniiwasan at kinamumuhian niya mula pagkabata. Gusto niyang magtago sa silid. Ngunit tulad ng dati, si Brix ay naroon na naman para buksan ang pinto at pilitin siyang ngumiti. Hoy, birthday mo na naman! Biro ni Brix. May hawak pang improvised clown hat. Hindi mo ako kayang takasan, Isabel. Kahit na ayaw mo pang magdiwang, ako bahala. At least, may clown ka ulit. Napailing si Isabel, pero napangiti rin. Ikaw talaga ang makulit na clown na hindi marunong sumuko. Kasi gusto ko lang lagi kang masaya. Sagot naman ni Brix sabay kindat. Habang nagtatawanan sila, pumasok si Sister Regina. May kasamang isang babaeng naka-high heels, mamahalin ang damit, at may suot na makapal na pulang lipstick. Matapang ang aura ng babae, at agad na umikot ang tingin sa mga mata bago huminto ito kay Isabel. Eto si Isabel? Tanong ng babae. Tumango naman si Sister Regina. Oo, siya nga. At ikaw si? Ngumiti naman ng babae. Malamig at may bahid ng kumpiyansa. Ako si Mireya. Pinsan ako ng ama ni Isabel. At narito ako para kunin siya. Simula ngayon, ako na magiging guardian niya. Napasinghap si Isabel.
Hindi siya makapaniwala sa narinig. May kamag-anak pa pala ako. Oo naman, Iha, sagot ni Mireya. Hindi ko agad nalaman ang nangyari sa inyong pamilya. Pero ngayon, ako nang bahala sa'yo. Hindi naman napigilan ni Isabel ang lumuha. Matagal niya nang iniisip na wala siyang kamag-anak. Ngayon, may sumulpot na tiyahe na handang tumanggap sa kanya. Lumapit siya kay Mireya at mahigpit na yumakap. Salamat po, Chang. Akala ko po wala na akong pamilya. Sa gilid nakatingin naman si Brix. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Alam niyang darating din ang araw na to. Eto na, si Isabel. Kukunin ng ibang tao at iiwan siya sa orphanage. Kinagabihan, tahimik silang dalawa ni Isabel sa may bintana. Walang clown costume si Brix ngayon. Seryoso ang mukha nito. Para bang pinipigilan ng bigat ng damdamin. Brix, aalis na ako bukas. Mahinang sabi ni Isabel. Pero, hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa mo para sa akin. Tumingin si Brix at pilit na ngumiti. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi kita pababayaan. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pero paano? Dito ka pa rin sa orphanage. Humugot ng malalim na hininga si Brix, tsaka dahan-dahan nagsalita. Kapag nakalabas ako dito, hahanapin kita. Kahit saan. At pakakasalan kita. Napaluha si Isabel. Brix, huwag kang mangako kung hindi mo kayang tuparin. Aba, kayang-kaya ko. Tandaan mo yan. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Mahigpit silang naghahawak ng kamay at sa bandang huli, sila ay nagyakapan. Para bang iyon ang huling sandali nilang magkasama. Kinabukasan dumating si Mireya para sunduin si Isabel. Bitbit nito ang mamahaling bag at may dalang bagong damit para kay Isabel. Isuot mo yan, Iha. Kailangan presentable kapag alis natin. Tahimik na sumunod naman si Isabel. Habang nag-aayos, palihim niyang tinignan si Brix na nakatayo sa sulok. Nagmamasid at parang pinipilit itago ang lungkot. Paglabas sila ng orphanage, lumapit si Isabel kay Brix. Magpaalam ka na, Isabel. Utos si Sister Regina. Tumakbo siya at mahigpit na niyakap si Brix. Salamat sa lahat, Brix. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Hindi kita makakalimutan. Sagot naman ni Brix na halos pabulong. Maghihintay ako sa tamang oras. Tandaan mo pangako ko. Sakay ng mamahaling kotse ni Mireya, unti-unting lumayo si Isabel sa orphanage. Sa salamin ng bintana, tanaw pa niya si Brix na nakatayo sa harapan. Nakataas ang kamay na tila nagpapaalam. Humigpit ang kapit niya sa bag na hawak. Sa puso niya, ramdam ang lungkot ng pag-alis. Pero may kaunting pag-asa rin. May tiyahin siyang handang mag-alaga sa kanya. At higit sa lahat, may pangako si Brix na hindi niya malilimutan. Sa isip niya, iyon ang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam, ang akalang bagong pag-asa ay magiging bagong pasakit din. Pagdating ni Isabel sa bahay ng tiyahin, dama niya agad ang kakaibang pakiramdam. Malaki ang bahay ni Mireya kumpara sa orphanage. Bagong pinturang puti ang pader. May maayos na bakuran at may sariling kwarto ang bawat tao sa loob. Sa unang tingin, iniisip niyang baka ito na nga ang bagong simula na matagal niya nang hinahanap. Pasok ka, Isabel. Bati ni Mireya habang nakahalukip-kip. Dito ka natitira mula ngayon. Huwag kang pasaway at sundin mo lahat ang sinasabi ko. Opo, tiya. Mahina niyang tugon. Pinipilit ngumiti kahit ramdam niya ang lamig ng boses nito. Mula sa sala, lumabas ang isang dalagang kasing edad niya. Payat, ngunit magandang tindig. Maayos ang damit at halatang inaalagaan. Nakakunot ang noon nito habang tinitingnan siya. Isabel, siya si Mia, anak ko. Pakilala ni Maria. Magkasing edad kayo. Sa susunod na pasukan, magiging kaklase mo na rin siya. Nag-abot ng kamay si Isabel, puno ng pag-asa. Hi, ako si Isabel. Sandali siyang tiningnan ni Mia.
Tapos ay marahang tinanggap ang kamay. Ako si Mia. Malamig nitong sagot, bumalik sa cellphone na hawak. Kahit gano'n natuwa naman si Isabel. Iniisip niya, baka may pagkakataon silang maging magkaibigan. Sa unang gabi niya mula sa bahay na yon, dama pa rin ang tuwa. May kama na siyang malinis, may hapagkainan na puno ng ulam, at hindi na siya matutulog sa banig. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aayos ang gamit para sa eskwela, biglang pumasok si Mia sa kwarto niya. Hoy Isabel, ito ang mga assignment ko kahapon. Gawin mo na. Busy ako. Nagulat siya. Ha? Pero may gagawin din akong report, Mia. Umikot ang mata ni Mia at tinulak sa mesa ang mga papel. Mas madali naman yan kesa sa akin. Kung ayaw mo pagalitan ka ni Mama, sumunod ka na lang. Walang nagawa si Isabel. Buong magdamag, siya ang gumagawa ng research at proyekto ni Mia. Habang sarili niya namang gawain ay naiwan. Paglipas ng ilang araw, naging paulit-ulit na ang ganitong sitwasyon. Kapag may assignment si Mia, siya ang gumagawa. Kapag may project, siya ang nagdidikit, nag-research at nag-aayos. Si Mia ay manonood lang ng TV o lalabas kasama ang mga kaibigan. Ang swerte ko talaga, may alipin akong pinsan. Biro ni Mia na minsan natapos na naman ni Isabel ang isang project. Pero sa tono nito, halata ang pangmamaliit. Hindi lamang kay Mia nahirapan si Isabel. Si Mireya mismo ay unti-unting lumalabas ang tunay na ugali. Isabel! Sigaw ng tiyahin isang gabi. Bakit hindi pa planchado yung mga uniforme namin? Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto at nakita niya ang tiyahin. Nakatayo sa harap ng labada. Pasensya na po, tatapusin ko na po. Hindi pwede ang pasensya. Dapat mabilis ka. Kung hindi ka kikilos, wala kang silbi dito. Tumango lamang si Isabel. Pigil ang luha. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nadarama na hindi siya itinuring na pamilya, kundi kasambahay. Minsang magkasama sila ni Mia papunta sa paaralan. May narinig si Isabel ng mga bulungan mula sa kaklase nila. Si Mia, ang talino talaga, sabi ng isa. Oo nga, ang ganda pa ng project niya. Siguradong mataas na naman ang grade. Napayuko si Isabel. Alam niyang siyang gumawa ng lahat ng iyon, pero ni minsan ay hindi man lang siya binanggit ni Mia. Nakangiti itong tumanggap ng papuri. Parang siya talagang nagpagod at nag-isip. Salamat. Ganyan talaga pag masipag. Sagot pa ni Mia na may kasamang ngiti. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Isabel. Naisip niya, ito ba talagang bagong mundo na pinangarap niya? Ang mundong akala niya ay puno ng pag-asa, pero unti-unti pa lang ginagawang kulungan. Isang gabi habang naglilinis siya ng hapag, napatingin siya kay Mia na nakaupo lamang at kumakain ng prutas habang abala sa cellphone. Mia, baka pwedeng ikaw naman ang magugas ng plato. Pagod na kasi ako sa mga gawaing bahay. Napahinto si Mia at tinitigan siya ng masama. Ang kapal naman ng mukha mo. Nakikitira ka lang kaya libre ka sa lahat. Kung ako pang maghuhugas, para saan ka pa? Bago pa siya makasagot, dumating si Mireya at agad siyang pinagalitan. Isabel, huwag kang sumagot-sagot sa anak ko. Tandaan mo, kung wala kami, wala ka ring tirahan. Kaya sumunod ka na lang. Tumango siya, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang lahat ng pag-asa. Ang dating pangarap na magkaroon ng pamilya ay napalitan ng realidad. Alipin siya sa sariling tahanan ng tiyahin. At habang nakatingin siya sa kisame, mahigpit niyang hinawakan ng maliit na kwentas na tanging alaala ng kanyang mga magulang. Tahimik niyang sinabi sa sarili, kakayanin ko to. Hindi ako susuko. Darating ang araw, makakaalis din ako dito.
Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Nasa maliit na silid si Isabel, nagbabasa ng lumang aklat, habang pinipilit tapusin ang takdang aralin. Ang ilaw ng lampara ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang mesa. Sa kabila ng hirap, may ngiti sa labi niya dahil sa isip-isip niya. Malapit na siya makapagtapos ng pag-aaral at matutupad na ang mga pangarap. Ngunit biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig niya ang mahihinang katok sa pinto sa ibaba. May bisita pa si Chang sa ganitong oras? Bulong niya sa sarili. Sabay tayo at dahan-dahang sumilip mula sa bintana ng kanyang silid. Kita niya ang isang lalaking nasa edad 45. Malaking katawan at may dala pang mamahaling kotse na nakaparada sa tapat ng bahay. Halatang hindi basta-bastang tao. Bumaba siya ng marahan para alamin kung sino iyon. Ngunit bago pa siya tuluyang makababa, narinig niya na ang boses ng tiyahin. "Pasok ka muna, Rogelio," ani Mireya na may ngiting pilit. "Tahimik naman dito, walang istorbo." Nagkunot ang noo ni Isabel. Sino si Rogelio? At bakit parang may lambing ng boses ni Tia sa lalaking yon? Nagkubli siya sa likod ng kortina at maingat na nakinig. "Meron ka bang bagong dalaga?" "Yung bata pa, sariwa. Alam mo naman, malaki ang kaya kong ibigay." Bulong ng lalaki. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dalaga? Sariwa? Anong ibig sabihin nito? Sandaling natahimik si Mireya bago sumagot. Wala na akong ibang maiaalok, Rogelio. Hindi ko kayang ibigay ang anak ko." Pero, huminto ito sandali at tumintingin na para bang nag-iisip. "Meron akong pamangkin. Maganda siya, matalino, at higit sa lahat, masunurin." Parang gumuho ang mundo ni Isabel sa mga sandaling yon. Siya ang tinutukoy ng tiyahin. Hindi siya makapaniwala na mismong si Mireya, ang taong inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya, ang siyang magtutulak sa kanya sa kapahamakan. "Magkano?" Mabilis sa tanong ng lalaki. Ngumiti naman si Mireya. Pero malamig ang tinig. "Hindi bababa sa 30,000. Isang gabi lang, Rogelio. Sulit na sulit ka na." Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Halos mabitawan niya ang hawak na notebook. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Pero pinilit niyang manatiling tahimik. Ang dibdib niya ay mabilis ang kabog at para bang sasabog anumang oras. Hindi na siya nakatiis at lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. "Chang, anong ibig sabihin nito?" Singhal niya. Nagulat si Mireya at mabilis na itinulak palayo si Rogelio. "Bakit ka bumaba?" Galit na tanong niya sabay lapit kay Isabel. "Totoo ba, Chang? Ibebenta mo ko?" Mas lumuha si Isabel sa bigat ng damdamin. Mariing hinawakan ni Mireya ang balikat ng dalaga. "Makinig ka, Isabel. Wala tayong pera. Kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, kailangan mong magsakripisyo. Hindi kita kayang tustusan ng mag-isa. At ito lang ang tanging paraan." Umiling si Isabel, puno ng hinanakit. "Kaya kong maghintay. Kaya kong magsikap. Hindi ko kailangan ng ganito." Ngunit malamig ang tinig ni Mireya. "Hindi mo naiintindihan. Ang buhay mo ay hindi puro pangarap at paghihintay. Kung ayaw mong maputol ang pag-aaral mo, kailangan mong sumunod." Nanginginig naman si Isabel sa takot at galit. "Hindi ako papayag, Chang. Hindi ako papayag na ibenta mo ang dignidad ko." Natigilan si Rogelio at bahagyang natawa. "Aba, mukhang matapang yung pamangkin mo. Kung ayaw, edi wag. Pero sayang, Mireya. Siya ang pinakamalaking halaga." Mabilis na umalis ang lalaki. Iniwan silang dalawa sa loob ng bahay. Nang maisara ang pinto, agad hinarap ni Mireya si Isabel. Ang mga matay nag-aapoy sa galit. "Bakit ka nagmamatigas?
Alam mo bang malaking oportunidad ang sinayang mo? Sigaw nito. Lumuhod si Isabel at tumagulhol. Tiyang, pakiusap. Huwag mo naman akong itulak sa ganitong buhay. Magtatrabaho po ako. Maghahanap ako ng paraan. Basta wag lang dito. Sandaling natahimik si Mireya, ngunit halata sa kanyang mukha ang matinding pagkadismaya. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay. Bahalang araw maiintindihan mo rin ako, Isabel. Tumalikod ang tiyahin at umakyat patungo sa kanyang silid. Iniwanan ng pamangkin na nakaluhod sa sala, humahagulhol at halos mawala ng pag-asa. Sa gabing iyon, tuluyan na nga nagbago ang pananaw ni Isabel sa tiyahin. At sa taong inaasahan niyang magiging gabay at proteksyon, ay siya palang mismo magtutulak sa kanya sa dilim. At sa kanyang puso, nanumpa siya. Gagawin niya ang lahat upang makatakas sa mga kamay ni Mireya. Kahit ano pa ang kapalit. Malamig ang gabing iyon sa mansyon. Nakaupo si Isabel sa hapag habang nakatitig sa baso ng juice na inihain sa kanya ng tiyahin. Tahimik ang paligid. Tanging tiktak ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Isabel, inumin mo na yan para magkaroon ka ng lakas. Uwi ka ni Mireya. Nakangiti, ngunit may kakaibang bigat sa tinig. Ngumiti naman si Isabel, napilit at dahan-dahang tinungga ang juice. Ang hindi niya alam sa bawat lagok, unti-unti siyang ibinabagsak ng tiyahin sa pinakamadilim na bangungot ng kanyang buhay. Paglipas ng ilang minuto, biglang bumigat ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay lumabo, parang umiikot ang buong paligid. Napatakip siya sa sentido habang ang kanyang katawan ay tila nawala ng lakas. Tiyang, bakit parang nahihilo ako? Mahina niyang sabi. Lumapit si Mireya at hinaplos ang buhok niya. Shh, ayos ka lang. Magpahinga ka na sa kwarto ni Mia. Doon ka muna matulog ngayong gabi. Wala na siyang nagawa. Inilalayan siya ng tiyahin papunta sa silid at ipinahiga sa malambot na kama. Pumikit siya. Sinusubukang labanan ang antok at hilo. Ngunit mas lalo lamang siyang nilamon ng kawalan ng ulirat. Makalipas ang ilang minuto, bumukas muli ang pinto. Isang matandang lalaki na matipuno, ngunit may mapanuksong tingin ang pumasok. Kasunod niya ay si Mireya na may hawak pang sobre ng pera. Narito nang sinasabi ko sa'yo. Mahinang bulong ni Mireya. Gawin mo na ang gusto mo. Siya nang bahala sa'yo ngayong gabi. Ngumisi ang lalaki at isinara ang pinto. Samantala si Isabel, bagaman kalahating gising ay nakaramdam ng malamig na kilabot. Naririnig niya ang bawat yabag, bawat paglapit, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Hindi. Wag. Mahina niyang bulong, halos wala ng boses. Ngunit walang nakarinig, walang tumulong. At doon naganap ang bagay na pinaka-tatakutan niya. Sa murang edad na 16, kinitil ng sarili niyang tiyahin ang kanyang kainosentehan. Habang ang katawan niya ay pinipilit gumalaw, ang kanyang isip ay naglalaban. Sumisigaw, umiiyak, humihingi ng saklolo. Ngunit ang tanging kapalit ay katahimikan at sakit. Sa bawat iglap, ramdam niyang pagkawasak ng kanyang pagkatao. Ang pangarap na minsang ipinangako ni Briggs na siya lamang ang magiging asawa nito ay biglang naglaho na parang bula. Makalipas ang ilang oras, iniwan siyang mag-isa sa silid. Nanginginig ang kanyang katawan. Nanlamig ang kanyang mga kamay at wala siyang ibang naramdaman kundi puot at sakit. Dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang kumot na pilit tinatakpan ng sarili. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang nakatingin sa salamin. Bakit ako? Anong kasalanan ko? Bulong niya at halos wala ng boses. Nang lumabas siya sa silid, bumungad sa kanya si Mireya. Nakasandal ito sa dingding, hawak ang sobre ng pera at may ngiting hindi niya makakalimutan. Yan ang simula, Isabel. Tandaan mo, wala kang mapapala kung magmamalinis ka.
Mas mabuti na ang maging kapaki-pakinabang ka kaysa maging pabigat. Napatulala si Isabel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Tsa, akong pinili mo. Ako imbes si Mia. Siyempre, anak ko si Mia. Hindi ko siya ibibigay. Ikaw lang ang meron akong pwedeng gamitin. Malamig na sagot ni Mireya. Parang sinaksak ng matalim na espada ang puso ni Isabel. Ang tiyahin na inaasahan niyang magbibigay ng pagmamahal at proteksyon, siya pala mismo ang sumira sa kanya. Kinagabihan, hindi na siya umiyak. Nakahiga siya sa kanyang kama. Nakatitig sa kisame, parang natuyo na ang kanyang mga luha. Wala na siyang maramdaman, kundi ang bigat sa dibdib. Sa kanyang isip, bumalik ang pangako ni Briggs. Kapag nakalabas ako sa orphanage, hahanapin kita't pakakasalan. Napakagatlabi siya, pinipigil ang muling pag-agos ng luha. Patawad, Briggs. Hindi na ako karapat-dapat. Wala na akong halaga. Simula noon, tuluyan ang nagbago ang tingin ni Isabel sa sarili at sa mundo. Ang gabing yon ay nagsilbing sugat na hindi na kailanman maghihilom. At sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang matinding puot. Hindi lamang sa mga lalaking handang bumili ng katawan, kundi higit sa lahat, sa tiyahin niyang si Mireya. Ang babaeng dapat sanay nagmahal at nag-aruga, pero siya palang magtutulak sa kanya sa impyerno ng buhay. Lumipas ang mga araw matapos ang trahedyang naganap sa kanyang buhay. Hindi na muling naging katulad ng dati si Isabel. Ang dating dalagitang marunong umiti at marunong umasa, napalitan ng malamig at walang tiwala sa kahit sino. Umaga ng Lunes, gising na siya bago pa man magising ang lahat sa mansyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tahimik na nakatitig sa sahig. Walang luha, walang galit na hayag, pero sa loob niya, parang may pader na itinayo. Pagpasok niya sa kusina, sinalubong siya ni Mireya. Maglinis ka sa garden pagkatapos mong kumain. Maraming darating na bisita ngayong gabi. Tumango lamang si Isabel. Wala nang reklamo. Wala nang tanong. Ginawa niya ang utos. Ngunit sa bawat walis at pag-aayos ng halaman, para bang tumitindi ang apoy ng galit sa puso niya. Bakit pa ako mabubuhay kung ganito rin lang? Pero sige, susunod ako. Dahil wala na naman akong pagpipilian. Bulong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Sa eskwela, napansin din ng mga kaklase niya ang pagbabago. Dati, kahit tahimik siya, marunong siyang makisama at ngumiti. Ngayon, wala na. Lagi siyang nag-iisa sa gilid. Hindi na pumapasok sa mga laro at halos hindi na rin nagpapakita ng emosyon. Uy, Isabel, okay ka lang ba? Tanong ng isa niyang kaklase. Tumingin siya saglit at tumango. Oo, yun lang, walang dagdag na salita. Sa isip niya, para saan pa? Di naman nila ako maiintindihan. Isang hapon habang naglalakad siya pauwi mula sa eskwela, nadaanan niya ang isang pares ng magkasintahan. Magkahawak ang kamay ng mga ito. Nagtatawanan at para bang walang problema. Sandaling natigilan si Isabel, ramdam ang kirot sa dibdib. Dati naniniwala ako may ganitong klaseng pagmamahalan. Dati naniniwala akong si Briggs ang magiging katuparan ng pangarap ko. Pero ngayon, wala na. Hindi na totoo ang pag-ibig. Pinikit niya ang mga mata at nagpatuloy sa paglalakad. Mahigpit ang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag. Sa bahay, dumating ang mga bisita ni Mireya. Mga lalaking formal ang suot, pero halatang may kalaswaan ng tingin sa bawat kilos ni Isabel. Maganda siya, Mireya. Siguradong malaking kikitain mo. Bulong ng isa. Narinig naman niyon ni Isabel, pero wala na siyang nararamdamang hiya. Para bang manhid na siya. Pinalapit siya ni Mireya at pinakilala. Ito ang pamangkin ko. Siyang magiging dahilan kung bakit lalago pa ang negosyo ko. Nakatitig lang si Isabel sa sahig. Walang kibo. Sa isip niya, kahit ano pang gawin niya, wala na kayong kayang sirain pa sa akin.
Wala na akong halaga, kaya wala na rin akong pakialam. Kinagabihan, mag-isa siyang nakaupo sa kwarto. Sa mesa, nakabukas ang isang lumang kwaderno. Dito siya nagsusulat ng mga salitang hindi niya masabi kahit kanino. Ayoko na. Galit ako sa lahat. Galit ako kay Chang. Galit ako sa mga lalaking ginagamit ng ako. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ko kayang lumaban. Kung ganito ang buhay, mas mabuti pang wala na lang ako. Pumikit siya at niyakap ang sarili. Pero imbes na umiyak, isang mapait na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Kinabukasan, muli siyang inutusan ni Mireya na maghatid ng mga gamit sa isang silid. Habang ginagawa iyon, napansin ni Mireya ang malamig na kilos niya. Hoy, Isabel, sabi ng tiyahin. Bakit parang wala ka ng pakialam? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tumingin siya sa tiyahin. Diretso at walang emosyon. Wala na akong pakiramdam, Chang. Kung gusto mo pa akong sirain, gawin mo. Sanay na ako. Natigilan si Mireya. Saglit siyang natahimik bago tumawa ng mapait. Mas madali kang kontrolin kapag ganyan. Tandaan mo, ako lang ang natitirang pamilya mo at wala ka ng ibang mapupuntahan. Ngunit sa loob na Isabel, iba ang naging epekto nito. Oo, wala na siyang pakiramdam. Pero kasabay nito, unti-unting tumitibay ang pader ng puot. Isang araw, babangon ako. Isang araw, hindi na ako magiging alipin mo. Sa mga sumunod na linggo, naging parang robot na si Isabel. Gagawin ang bawat utos. Pupunta kung saan siya iuutos. Magsasalita kung kailangan lang. Pero sa likod ng bawat galaw niya, nakatago ang isang pusong hindi na naniniwala sa pagmamahal. Kundi puno ng galit at pangakong darating ang oras ng kaniyang paglaya. At mula sa gabing iyon, tuluyan na ngang nagbago ang batang minsang umasa. Si Isabel, ang batang nangangarap ng pamilya, ay napalitan ng Isabel na puno ng sugat at pagkamuhi. Mabilis na lumipas ang mga linggo, buwan at taon. Sa mansyon, naging parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Isabel ang utos ni Mireya. Halos wala nang pahinga ang katawan niya. Sa araw ay paglilinis, sa gabi ay pagtulong sa kusina. At kapag may bisita, siya ang laging inihaharap. Ngunit sa bawat ngiti na pinipilit niyang ipakita, nakatago ang sugat na hindi nakikita ng iba. Isabel, ayusin mo ang mesa. Nandyan ang mga parokyano ko. Utos si Mireya isang gabi habang nag-aayos ng buhok sa harapan ng salamin. Opo, mahinang sagot naman ni Isabel. Tahimik niyang inayos ang mga plato, baso at kubyertos. Sa bawat paglalapag niya ng gamit sa mesa, naramdaman niya ang bigat ng tanikala sa kanyang leeg. Hindi literal na bakal, pero tanikalang gawa sa takot at pang-aabuso. Dumating ang mga bisita, mga lalaking formal ang anyo, ngunit halatang may lihim na intensyon. May ilan na nakatingin kay Isabel na para bang siya ay isang bagay na pwedeng bilhin at paglaruan. Magandang alaga mo, Mireya. Ani ng ibang habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Tumawa naman si Mireya. Oo naman, masunurin pa yan. Wala kang magiging problema. Nakatungo lamang si Isabel. Pinipilit niyang huwag ipakita ang ines at pagkamuhi. Pero sa loob niya, nagsusumigaw ang tinig. Isang araw, hindi na ako magiging laruan ninyo. Magbabayad kayong lahat. Pagkatapos ng kasiyahan ng mga bisita, nakabalik siya sa kanyang kwarto. Pagod ang katawan, pero hindi makatulog ang isip. Umupo siya sa harap ng maliit na bintana at tinitigan ang buwan. Ganito na lang ba habang buhay? Wala na ba talagang paraan para makalaya ako? Kasabay ng pagpatak ng luha ay ang pagtigas ng kanyang puso. Unti-unti niyang tinanggap na siya ay isang alipin sa mansyon. Ngunit sa likod nito, nagsisimula ng umusbong ang lihim na pagnanais na lumaban.
Kinabukasan habang naglilinis ng bakuran, napansin niya ang dalawang trabahador na pabulong na nag-uusap. Ang hirap talaga dito kay Senyora Mireya. Kahit maliit na pagkakamali, parusa agad. Reklamo ng isa. Tama ka dyan. Pero wala naman tayong magagawa. Kailangan natin ng trabaho. Sagot ng kasama. Tahimik na nakikinig si Isabel habang pinupunasan ng pawis. Doon niya napagtanto, hindi lang pala siya ang alipin dito. Marami pala silang lahat. Iba-iba lang ang anyo ng tanikala. Kinagabihan, muling nagkaroon ng pagtitipon. Ngunit ngayon, ibang paraan na ang ginagamit ni Mireya. Pinagsasayaw niya si Isabel sa harap ng mga bisita, parang isang palabas. Sayaw, Isabel! Malamig na utos ng tiyahin. Hindi siya tumutol. Tumayo siya, pinilit ngumiti, at gumalaw ayon sa tugtog. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, ramdam niyang pagkamuhi sa sarili. Para siyang isang puppet na pinaglalaruan. Ngunit habang sumasayaw siya, may bulong sa loob niya. Isang araw, ako magsasayaw sa ibabaw ng pagkatalo ninyo. Hindi ako habang buhay na ganito. Pagkatapos ng gabi, nakahiga siya sa kama. Halos hindi gumagalaw. Mahapde ang katawan. Pero mas mahapde ang kanyang kaluluwa. Dumukot siya ng papel at muling nagsulat. Araw-araw, parang pinapatay nilang pagkatao ko. Pero hindi nila alam. Habang inaapak-apakan nila ako, mas lalo ako nagiging matibay. Hindi nila alam. Darating ang oras na ang alipin nilang si Isabel, siya ring magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Kinabukasan may bagong utos si Mireya. Samahan mo ang isa sa mga parokyano ko. Magiging tagasunod ka niya ngayong gabi. Wala kang gagawin kundi ang sundan siya. Saglit na tumingin si Isabel sa tiyahin at walang emosyon. Opo. At sa unang pagkakataon, hindi niya na naramdaman ang takot. Ang nararamdaman niya ay pagkamuhi na sinabayan ng kakaibang lakas. Habang sumusunod siya, sinasabi niya sa sarili. Sige lang, palakasin niyo ang galit ko. Dahil darating ang oras, ito rin ang magiging sandata ko laban sa inyo. At wala ng gabing iyon, tuluyan ang naging malinaw kay Isabel ang kanyang papel sa kasalukuyan. Isang alipin. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat utos na sinusunod niya, may apoy ng paghihigante at pangarap ng paglaya na unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Si Isabel ang alipin ngayon. Pero bukas, siya ang magpapakita kung paanong bumangon mula sa pagkakagapos. Tahimik ang buong bahay ng araw na yon. Ngunit biglang bumungad ang ingay ng ilang mamahaling sasakyan na pumarada sa labas. Kumalabog ang dibdib ni Isabel habang nakasilip siya mula sa bintana. Hindi ito ordinaryong bisita. May mga lalaki nakaitim na tuxedo. Seryoso ang mga mukha. At parang may bitbit na mga mabibigat na lihim. Agad na tumakbo si Mireya palabas. Halatang sabik. Mga Ginoo, welcome. Pumasok po kayo. Sa gitna ng mga lalaki, may isang nakaupo sa gintong wheelchair. Isang lalaking nakamaskara, itim, kumikislap at tumatakip sa kalahati ng kanyang muka. Tahimik lang siya. Ngunit halatang siya ang may pinakamalaking kapangyarihan sa lahat ng naroon. Grabe, bulong ng isa sa mga kasambahay habang nakatanaw. Para silang galing sa pelikula. Bilyonaryo yata yung amo nila. Pinilit ni Isabel na manatili sa gilid. Ayaw niyang mapansin. Pero dama niya ang kakaibang enerhiya mula sa lalaking nakamaskara. Kahit hindi ito nagsasalita, parang nangingibabaw ang presensya nito. Pag upo nila sa sala, hindi ang lalaking nakamaskara ang nagsalita, kundi ang butler na may hawak na maliit na maleta. Ang amo ko, panimula ng butler, ay dumating upang makita ang babaeng karapat-dapat sa kanyang pamantayan. Matagal na niyang hinahanap ang isang natatangi. Lumapit si Mireya, halos nanginginig sa pananabik. Abay, napakagandang pagkakataon ito.
Sino po bang nais makita ng iyong amo? Tumayo ang butler at walang alinlangan na itinuro si Mia, na nooy bumaba mula sa hagdan. Nakasuot ng damit na para bang hindi inaasahan ng bisita. Gusto ng amo ko ang babaeng yon. Natigilan si Mireya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaking nasa wheelchair. Alam niyang hindi niya kayang ipagkatiwala ang anak niyang si Mia sa isang estrangherong paralitiko. Lalo na't misteryoso ang pagkatao nito. Pasensya na po pero pautal-utal niyang sagot at pinilit ang ngiti. Ang anak ko po ay masyado pang bata. Marami pang inaasikaso sa pag-aaral. Tumingin saglit ang butler sa kanyang amo. Tsaka muli nagbalik ng tingin kay Mireya. Ang amo ko hindi interesado sa mga dahilan. Ang gusto niya ay makuha ang babaeng itinuro niya. Halos mawala naman ng lakas si Mireya. Napatingin siya kay Mia na halos mamatay sa kaba at halos umiyak na. Hindi niya kayang isakripisyo ang anak. Pero paano niya tatanggihan ang ganitong klaseng tao? Sa isang iglap, dumaan sa isipan ni Mireya ang sagot. Itinuro niya si Isabel na nakatayo naman sa gilid. Nagmamasid. Kung ganon, ani at pilit ng umiti. Eto na lang pong pamangkin ko. Siyang pinakamaganda at pinakamahusay kong alaga. Mas sanay siya at mas karapat-dapat. Napatigil si Isabel para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tiyang, bulong niya at nanginginig ang boses. Ngunit matalim ang tinig at tingin ni Mireya. Tumahimik ka lang kung ayaw mo mapahamak. Parang iyon ang sinasabi ng kanyang mga mata. Tahimik lang ang lalaking nakamaskara. Ngunit napansin ni Isabel na bahagyang tumango ito. Parang tinanggap niya ang alok ng tiyahin nang walang alinlangan. Muling nagsalita ang butler. Kung ganon, ang amo ko ay nais na mas makilala ang dalagang ito. Hindi na makagalaw si Isabel. Parang may mabigat ng tanikala na biglang gumapos sa kanya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa kanya na hindi malang makapili ng sarili niyang kapalaran. Sa kaloob-looban gusto niyang sumigaw, tumakbo at magtago. Pero wala siyang lakas. Sa bawat sulok ng bahay, alam niyang kontrolado siya ni Mireya. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa kwarto, paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Sino ba talaga ang lalaking yon? At bakit siya nakamaskara? Bakit siya nakaupo sa gintong wheelchair na parang hari? At higit sa lahat, bakit siyang napili? Sa ilalim ng dilim, mahigpit niyang niyakap ang sarili. Hindi niya alam kung anong kapalaran na naghihintay sa kanya, pero sigurado siyang mas lalo pang madilim kesa dati. Kinabukasan, bumalik ang grupo ng lalaki na nakamaskara. Kasama pa rin ang butler na nakaitim na tuxedo at 2 tauhan na laging nakabuntot. Tahimik silang pumasok sa sala ng bahay ni Mireya. Dala ang isang maleta. Maging si Mia ay agad na bumaba mula sa kwarto para makiusyoso. Magandang araw. May hinahong bati ng butler. Narito kami para iparating ang nais ng aking amo. Nais siyang bilhin si Isabel sa halagang 10 milyon upang gawing asawa. Parang tumigil ang oras. Napanganga si Mireya at halos mapatalon sa tuwa. Si Mia naman ay napaikot ang mga mata pero halatang nainggit. Ha? 10 milyon? Halos pasigaw na ulit ni Mireya. Tumango naman ang butler. Handa ng pera. Nais lang ng amo ko na maisama si Isabel. Simula ngayon. Napakagat-labi si Isabel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Parang binabarat ang buong pagkatao niya. Pakiramdam niya, isa siyang gamit na pwedeng bilhin at dalhin kahit na kailan. Ngunit si Mireya ay halos mawala ng ulirat sa sobrang saya. Kung ganun, wala nang pag-aalinlangan. Oo, pumapayag ako. Saan ako pipirma? Pinaksan ng butler ang maleta. Kumislap ang mga mata ni Mireya at Mia nang makita ang bungkos-bungkos na pera. Totoo, hindi iyon biro.
Ma! Sigaw ni Mia na halos hindi makapaniwala. 10 milyon! Sa wakas, mayaman na tayo. Napayaka pa si Mireya sa anak niya. Hindi na tayo maghihirap, anak. Titangalain na tayo ng iba. Lahat ng gusto natin, mabibili na natin. Habang nagdiriwang mag-ina na kayuko lamang si Isabel, naramdaman niyang lumuluha ang mga mata niya. Hindi siya makapagsalita. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumakbo pero parang pinako siya sa kinauupuan niya. Lumapit ang butler sa kanya. Miss Isabel, mula ngayon, kayo na ang magiging asawa ng aking amo. Huwag kayong mag-aalala. Hindi na kayo ipapahamak sa mga lalaking gaya ng dati. Ang gusto lang ng amo ko ay maging asawa kayo. Lalong bumigat ang dibdib ni Isabel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil makakaalis na siya sa impyerno ng bahay na iyon. O matatakot ba dahil ipapakasal siya sa lalaking hindi niya naman kilala. At higit pa, isang paralitiko na nakamaskara. Pwede bang, mahina niyang sabi na halos pabulong. Pwede bang wag na lang? Narinig naman niya ni Mireya at agad siyang tinapunan ng matalim na tingin. Tumigil ka, Isabel. Isa kang ingrata. Dapat nga magpasalamat ka't may lalaki pang gustong magpakasal sa'yo. At higit sa lahat, tingnan mo 10 milyon ito. Dahil sa'yo mababagong buhay namin ni Mia. Sumabat pa si Mia. Kung ako nga lang napili, matagal na akong pumayag. Pero tingnan mo, ikaw ang maswerte, kaya huwag ka nang maarte dyan. Napalunok si Isabel. Wala na siyang laban. Ramdam niya na kahit anong sabihin niya, desidido na si Mireya. Handa na po ba siyang sumama? Tanong ng butler. Handang-handa. Mabilis sa sagot ni Mireya. Pagkatapos ay hinila niya si Isabel palapit sa grupo. Oh, eto na siya. Inyong-inyo na. Naiyak na lamang si Isabel. Huling salip niya sa paligid ng bahay, lahat ng hirap, sakit at ala-ala rito, kahit impyerno. Naging bahagi na rin ito ng buhay niya. At ngayon, aalis siya dala ang kaba at takot. Lumapit ang 2 tauhan at maingat na inalalayan si Isabel palabas ng bahay. Habang naglalakad, ramdam niya ang titig ng maskarang lalaki mula sa sulok ng sala. Tahimik lamang itong nakaupo sa wheelchair, ngunit alam niyang sa kanya lang nakatuon ang atensyon nito. Simula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ng amo ko. Muling sambit pa ng butler. Parang mga salitang nagdidikit sa tenga ni Isabel at paulit-ulit na umuukit sa isipan niya. Habang papalabas ay sumigaw pa si Mireya. Isabel, tandaan mo. Dapat mong mahalin ang asawa mo. Huwag mong sayangin ang sakripisyo namin ni Mia para sa'yo. Pero alam na Isabel, hindi iyon sakripisyo. Ipinagbili siya. At iyon ang katotohanan. Pag-akyat niya sa sasakyan na naghihintay sa labas, hindi niya na napigilan ang mga luha. Sa puso niya may bahagyang ginhawa. Dahil makakaalis na siya sa kamay ng tiyahin. Pero higit pa roon, may takot at pangamba. Ano ang naghihintay sa kanya sa piling ng lalaki na kamaskara? Ano ang kapalit ng 10 milyong iyon? At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kapalaran niya ay tuluyan ng inilagay sa kamay ng iba. Pagbaba ni Isabel mula sa sasakyan, halos manlaki ang mga mata niya sa nakita. Nasa harapan niya ng isang napakalaking bahay. Parang palasyo sa laki at ganda. Malalaki ang gate, may mga bantay sa gilid. At pagpasok nila, bumungad ang malahardin na puno ng bulaklak at fountain sa gitna. Diyos ko, mahina niyang bulong. Parang hindi totoo. Pinuksan ng butler ang pinto at inalalayan siya papasok. Pagpasok pa lang, halos matulala siya. Nakabitin sa kisame ang malalaking chandelier na kumikislap sa liwanag. Ang sahig ay gawa sa marmol na parang salamin sa kinis. Sa gilid, puro mamahaling painting at mga antique na gamit. Parang museo. Bulong ni Isabel.
habang nakatingin sa paligid. Ilang babaeng alila ang agad lumapit sa kanya. Mabibilis ang kilos. Tila sanay na sanay. Dalhin niyo siya sa paliguan. Utos ng butler. Bago pa makatanggi, inakay na siya ng 2 babae. Sa dulo ng mahabang pasilyo, binuksan nila ang isang pinto. Nanlaki ulit ang mga mata ni Isabel. Isang napakalaking banyo ang bumungad. May marble bathtub sa gitna. Malalaking salamin sa dingding. At mga nakahanay na mamahaling sabon at pabango. Pumasok ka na, senyorita. Wika ng isa. Nag-aalangan naman si Isabel. Parang nahiya siya bigla. Hindi siya sanay na tratuhin ng ganoon. Karaniwan, laging madumi at pagod ang katawan niya, lalo na sa mga pinagdadaanan niya sa ilalim ni Mireya. Hinubaran siya ng mga alila. Inalubog sa maligamgam na tubig at sinimulang sabunin ng mabangong likido. Pakiramdam niya, tinatanggal ang lahat ng dumi at sakit na naipon sa katawan niya. Pero sa loob-loob niya ay may kirot. Ginagawa pa nila to kasi iniisip nilang madumi ako. Na isa akong babaeng binili at kailangang linisin muna bago humarap sa amo nila. Naisip niya habang nakapikit. Napakagat-labi siya. Ayaw niyang umiyak pero ramdam niyang bigat sa dibdib. Pagkatapos siyang paliguan at bihisan, sinuotan siya ng puting bestida. Malinis, simple, pero elegante. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at halos hindi siya makilala. Parang ibang tao ang nakikita niya. Hindi ang Isabel na galing sa kahirapan, kundi isang babaeng inihanda para sa isang mahalagang okasyon. Handa na siya, sabi ng isa sa mga alila. Dinala siya sa isa pang silid. Mas malaki pa kaysa buong bahay ni Mireya. May malaking kama, kortina na gawa sa mamahaling tela, at veranda na may tanawing halos abot ang buong lungsod. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang laylayan ng kanyang damit. Hindi ko kilala kung sino ang lalaking yan. Pero bakit niya ako binili? Ano ang totoo niyang pakay? Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng kaba, may sumagi sa isip niya. Baka ito na ang pagkakataon kong makalaya. Baka dito ko matutupad ang pangarap kong makalayo sa impyerno ni Mireya. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pag-asa, bumalik din ang takot. Sino ba talaga ang lalaking ikakasal sa kanya? At bakit siya nakamaskara? At bakit siya, sa dinami-dami ng babae, siyang pinili? Napahigpit siya ng hawak sa kumot. Ramdam niya ang kaba sa bawat tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung aasahan ba niya ang bagong mundong ito. O dapat ba siyang matakot? Tahimik ang bahay ni Mireya sa unang tingin. Ngunit sa loob ay may kumukulong hangarin. Hindi mapakali si Mireya habang paikot-ikot sa sala. Hawak niya ang isang tasang kape, ngunit ni hindi niya naman ito nagagalaw. Ang isip niya ay abala sa iisang bagay. Papaano pa siya makikinabang sa sitwasyon kinasasadlakan ni Isabel? Hindi pwedeng doon lang matatapos ang lahat. Bulong niya. Kung mayaman ang lalaking yon, hindi lamang 10 milyon na makukuha ko. Dapat mas malaki pa. Lumabas si Mia mula sa kwarto. Suot ang bago niyang damit na binili mula sa perang ibinigay ng lalaking nakamaskara. Masayahin ang dalagita. Ngunit agad naman siyang tinignan ni Mireya mula ulo hanggang paa. Maganda ba ako, ma? Tanong ni Mia habang umiikot. Maganda ka naman. Malamig na sagot ni Mireya, sabay lagok ng kape. Pero tandaan mo, hindi sapat ang ganda. Dapat, marunong kang magpaamo. Nagugulahan si Mia. Ano pong ibig niyo sabihin? Lumapit si Mireya at hinawakan ng balikat ng anak. Ang ibig kong sabihin, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal ang kasal na yun. Paano kung biglang hindi magustuhan ng lalaki yung si Isabel? Dapat nakahanda ka. Dapat, ikaw ang susunod na pagpipilian. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Ako? Oo, ikaw.
Tandaan mong ikaw ang tunay kong anak dito at hindi si Isabel. Kaya kung siya'y mawawala sa eksena, siguradong ikaw ang tatanghalin. Hindi naman sumagot agad si Mia. Nakaramdam siya ng kaba sa kanyang dibdib. Kahit pa naiinggit siya minsan kay Isabel, hindi niya rin maiwasang makaramdam ng awa para sa pinsan. Pero ma, hindi ba parang masama yun? Mahina niyang tugon. Tumawa naman si Mireya ng mapakla. Mali? Wala namang mali kung para sa ikabubuti natin. Huwag kang magpaka-inosente, Mia. Kung ayaw mong habang buhay tayong mamuhay sa kahirapan, dapat marunong kang sumabay. Ang mundo ay para sa matatalino at maparaan, hindi sa mga iyakin tulad ni Isabel. Umupo si Mireya sa sopa at inilabas ang isang maliit na kwaderno. Dito niya sinusulat ang kaniyang mga plano at listahan ng mga taong pwede niyang lapitan. Makinig ka. Seryosong wika niya. Kapag hindi nagtagumpay si Isabel, gagawin kong ikaw ang ipapakilala. At kung sakaling magustuhan ka ng lalaking yon, mas malaking biyayang makukuha natin. Nag-alangan si Mia, ngunit napilitang tumango. Opo. Kinagabihan may dumating na bisita. Isa itong matandang lalaki na kilala sa kanilang lugar bilang fixer. Isang taong may koneksyon sa iba't ibang tao, mapanegosyo o iligal. Agad niya itong pinapasok at inabutan ng sobre. Siguraduhin mo makakakalap ka ng impormasyon tungkol sa lalaking yon. Utos ni Mireya. Gusto kong malaman ang lahat. Kung gaano siya kayaman, sino ang pamilya niya, at kung ano ang maaari kong hawakan laban sa kanya. Ngumiti ang lalaki. Walang problema. Basta't may bayad, may impormasyon. Binigyan siya ni Mireya ng makapal na pera. Hindi ka mauubusan ng bayad hanggat dala mo ang mga detalye. Pag-alis ng bisita, nakaupo si Mireya at nakangiti habang nakatingin sa bintana. Kapag nakuha ko ang lahat ng sekreto ng lalaking yon, siguradong mas lalo kong mapapaikot ang sitwasyon. At kapag sakali, baka hindi ng perang makuha ko. Baka pati kapangyarihan. Napatakip siya ng bibig, pigil ang halakhak na tila may binabalak na mas malalim pa. Samantala, naiwan naman si Mia sa kwarto niya. Nag-iisip. Nararamdaman niya ang bigat sa dibdib. Kahit pa gusto niyang tuparin ang mga plano ng mama niya, hindi niya maalis ang awa para kay Isabel. Paano kung totoo nga magiging maligaya na si Isabel sa mansyon na yon? Paano kung masira lang lahat dahil sa plano ni mama? Kinabukasan muli nagpatawag ng pagpupulong si Mireya kasama ang dalawa pa niyang kakilala. Isang abogadong sanay sa mga peke at isang kaibigan niyang marunong magpalusot ng mga papeles. Kung kakailanganin, dapat may hawak tayong dokumento. Pwede kayong gumawa ng peking kasunduan na kami ay may karapatang humawak sa kayamanan ng lalaking yun. Paliwanag niya. Madali lang yan, sagot naman ng abogado. Basta may perma, kahit hindi niya alam, kaya naming paikutin ang papeles. Mas lalong lumapad ang ngiti ni Mireya. Eksakto! Kapag oras na, hindi lamang 10 milyon ang mapupunta sa akin. Baka buong yaman pa niya. Habang abala siya sa pakikipag-usap, si Mia ay nakikinig lang mula sa gilid. Naramdaman niya ang takot sa lahat ng naririnig. Para bang habang tumatagal, mas lumalalim ang balak ng kanyang ina. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Mireya kay Mia. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung gusto mong makalaya sa kahirapan, sumunod ka lang. Ako magdadala sa'yo sa taas. Hindi na makasagot si Mia. Tumingin lang siya sa mata ng ina at tumango. Kahit sa loob niya ay may kaba at alinlangan. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Mireya sa kanyang kama, paulit-ulit niyang inuusal ang isang pangarap. Hindi magtatagal, magiging akin ang lahat ng yaman. At kahit sino pang humarang, mawawala sila sa daan. Tahimik ang gabi sa malaking mansyon. Habang lahat ng alila ay nasa kani-kanilang silid, si Isabel naman ay hindi mapakali. Nasa isip niya ang lalaki na kamaskara.
Hindi pa rin niya alam kung ano ang totoo nitong itsura o kung bakit siya ang pinili nitong maging asawa. Sa pag-aakalang, makaiyon ng paraan para mas lalo siyang pahalagahan ng Don. Naglakas loob siyang pumunta sa library kung saan palagi niya itong nakikitang nagbabasa. Maingat siyang naglakad sa mahaba at madilim na pasilyo hanggang marating niya ang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad sa kanyang malawak na silid na puno ng aklat mula sa heg hanggang kisame. Nandoon ang Don, nakaupo sa isang malaking silya, hawak ang isang makapal na libro. Tahimik lang itong nagbabasa. Huminga ng malalim si Isabel at lumapit. Don, mahina niyang tawag. Itinaas ng lalaki ang ulo niya. Kahit nakamaskara, ramdam ni Isabel ang malamig na titig nito. Nilakasan niya ang loob. Lumapit pa siya. At bago pa siya makapigil, niyakap niya ito mula sa gilid at marahang hinaplos ang braso. Kung talagang asawa niyo ako, hayaan niyo ako magpakita ng pagmamahal. Bulong niya na halos nanginginig ang boses. Umaasa siya na baka sa yakap na iyon, matutunaw ang lamig ng Don. Ngunit kabaliktaran ng nangyari. Mabilis siyang itinulak palayo. Halos mabuwal siya sa biglang lakas ng pagtulak. Nanlaki ang mga mata niya at napakapit sa dibdib. Hindi pa tayo kasal. Malamig na sabi ng Don. Huwag mo akong akitin. Tumalikod ito, isinara ang hawak na libro. Iniwan siya sa gitna ng library. Naiwan si Isabel na nakaupo sa sahig. Nangingilid ang luha. Ramdam niya ang sakit ng pagtanggi. Ang akala niya, iyon ang paraan para mapalapit sa Don. Pero mali pala siya. Habang pinupunasan niya ang mata, napansin niya ang paligid. Libo-libong libro ang nakahanay sa bawat estante. Tumayo siya at isa-isang tiningnan ng mga pabalat. May nobela, may tungkol sa kasaysayan. May mga makakapal na aklat tungkol sa iba't ibang bansa. Para siyang bata na nakakita ng kayamanan. Kinuha niya ang isa at niyakap ito. Unti-unting napawi ang lungkot niya. Parang nakahanap siya ng panibagong mundo na makakasama niya sa mga susunod na araw. Kung hindi man ako mahalin ng Don, mahina niyang bulong. Marahil dito sa mga aklat na to, makakahanap ako ng kaibigan. Hindi niya alam mula sa di kalayuan, nakatayo ang Don sa anino ng pasilyo. Tahimik nitong pinagmamasdan si Isabel habang yakap-yakap ang mga libro. At sa likod ng malamig nitong maskara, bahagyang gumuhit ang isang ngiti. Isang ngiting hindi niya kayang ipakita sa harap ni Isabel. Maagang-maaga ng araw na yon nang kumatok sa silid si Manong Ramil, ang butler. Banayad ang kanyang boses, ngunit matatag. Senyorita Isabel, gumising na po kayo. May mahalaga tayong pupuntahan. Napabalikwas ng bangon si Isabel. Medyo antok pa at nagtataka. Saan naman? May appointment po kayo sa ospital. Utos ng amo. Nanlaki ang mata niya. Ospital? Bakit? May sakit ba ako? Umiling lamang si Ramil at hindi nagbigay ng detalyadong sagot. Basta po, kailangan. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan namin kayo. Habang nagbibihis, ramdam ni Isabel ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi niya alam kung anong dahilan ng biglaang pagpapacheck up. Bakit parang napaka-importante ng kalusugan ko para sa kanya? Paglabas ng mansyon, naghihintay na ang isang itim na limousine. Sumakay siya kasama sina Ramil at dalawang bantay. Tahimik ang naging biyahe. Tanging ugong ng makina at tibok ng puso niya ang kanyang naririnig. Pagdating sa ospital, sinalubong sila ng isang pangkat na may doktor at nurse. Parang may espesyal na pagtrato sa kanya. Tila ba alam ng lahat na isa siyang VIP. Magandang umaga, senyorita. Bati ng isang babaeng doktor. Huwag kayong kabahan. Routine tests lamang po ito. Pero sa dami ng ipinagawa sa kanya, hindi ito ordinaryong check-up. Una, dugo. Pagkatapos x-ray. Tapos MRI.
Sinuri ang puso, baga, at halos lahat ng parte ng katawan niya. Pakiramdam na Isabel para siyang isang mahalagang proyekto na kailangang tiyakin na perpekto bago ilunsad. Habang hinihintay ang susunod na test, hindi niya naiwasang magtanong kay Ramil. Ano ba talagang dahilan nito? Bakit kailangan ng ganitong karaming pagsusuri? Saglit na tumikim si Ramil tsaka tumingin sa kanya. Pasensya na po, senyorita, pero hindi ko rin pwedeng sabihin ang lahat eh. Ang masasabi ko lang, gusto ng amo natin na siguraduhin na kayo ay nasa pinakamabuting kalagayan. Napabuntong hininga siya. Pero bakit? Anong halaga ng kalusugan ko para sa isang lalaki? Halos hindi pa naman ako kilala. Pagkatapos ng huling test, pinaupo siya sa isang pribadong silid ng ospital. Inabot ng halos buong araw ang proseso. Dumating ang chief doctor dalang makapal na folder. Senyorita, tapos na po ang lahat ng pagsusuri. At ikinagagala kong sabihin na kayo ay malusog. Wala kami nakitang kahit na anong karamdaman. Halos mapaluha naman si Isabel sa ginhawa. Totoo ba? Wala akong sakit? Wala po. Malinis ang resulta. Para siyang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Lihim siyang natakot na baka may sakit siya na ikasisira ng lahat. Ngunit ngayon, malinaw na wala siyang dapat ipangamba tungkol sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ng ginhawa, dumating din ang mas malalim na tanong. Kung wala naman akong sakit, bakit napakahalaga ng check-up na to para sa kanya? Pagbalik nila sa limousine, nakasandal siya sa upuan at nakatingin sa labas. Tila ba naglalaro sa isip niya ang mga tanong. Bakit akong pinili niya? Bakit hindi siya makontento na ikasal kami? Bakit kailangan niya pang siguraduhin na malusog ako? Parang may misteryo na hindi pa rin niya mabuksan. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng malamig na tingin ng lalaking nakamaskara. Tahimik lamang itong nakaupo sa veranda, hawak ang isang baso ng alak. Lumapit si Ramil at bumulong sa kanya. Don, malinaw ang lahat. Malusog siya. Bahagyang tumango ang lalaki at parang may nawala na bigat sa balikat nito. Ngunit hindi pa rin ito tinanggal ang maskara. Pagpasok pa lang ni Isabel sa maluwag na sala ng mansyon, agad niyang nasilayan ng isang mangningning na eksena. Nakatayo sa gitna ng silid ang isang mannequin na suot ang pinakamagarang wedding gown na nakita niya sa buong buhay niya. Kumikislap ang bawat detaling tinahe sa tela. Tila sumasayaw sa ilalim ng mga chandelier. Para siyang napahinto sa paghinga. Ito ba? Para sa akin? Mahina niyang bulong habang dahan-dahang lumapit. Welcome back, Senyora Isabel. Masiglang bati ng isang babae na nakapostura. Bitbit naman ang measuring tape sa leeg. Designer pala ito, kasama ang ilang assistants na abala sa pag-aayos ng gown. Inabot ng designer ang laylayan at bahagyang iniangat. Ito ang gown na inihanda para sa inyo. Kumikislap ito dahil tinahi sa kamay at nilagyan ng libo-libong Swarovski crystals. Napalunok naman si Isabel. Hindi siya makapaniwala na hinawakan niya ngayon ng isang bagay na para bang galing sa panaginip. Magkano kaya to? Hindi niya napigilang itanong, halos pabulong lang. Ngunit ang designer ay sumagot nito. 100 milyon po. Halos maligas si Isabel. 100 milyon? Para lang sa gown? Tumango ang designer, parang wala lang yon. At ang Don lang ang may kakayahang magpagawa ng ganito. Pero senyorita, hindi lang ito tungkol sa halaga. Ito ay simbolo ng respeto at halaga niya sa inyo. Natahimik si Isabel. Kung iisipin, dati-rati pinapasuot lang siya ng lumang damit ng bahay ampunan sa orphanage. Madalas pa nga, mga damit na iyon ay may sira o kupas. Samantala ngayon, isang gown na kasing halaga ng isang mansyon ang nakalaan sa kanya. Pinahawak sa kanyang tela. Malamig, makinis at halos parang tubig na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Subukan na po natin.
Yaya ng designer. Dinala siya sa fitting room. Ilang alila ang tumulong magubad ng simpleng dress sa suot niya at dahan-dahang isinuot sa kanya ang gown. Mabigat ito, pero nang tuluyan ng maisara ang zipper at maayos ang laylayan, hindi siya maiwasang humarap sa malaking salamin. Parang hindi siya. Ang dalagang madalas kuyugin ng pang-iinsulto, binubugbog ng kahirapan, at ginagawang laruan ng kapangyarihan at kapalaran, ngayon ay kaharap ang isang babaeng tila prinsesa mula sa engkanto. Napatakip siya ng kamay sa bibig. Ako ba talaga ito? Ngumiti ang designer. Kayo po, senyorita. Isang tunay na reyna sa harap ng lahat. Lumabas siya ng fitting room at halos mapanganga ang mga arila. May ilan pa ngang napa. Wow! Habang tinutulungan siyang ayusin ang belo at palamuting nakapalibot sa gown. Parang diwata. Bulong pa ng isa. Nahiya naman si Isabel, pero sa loob-loob niya may kakaibang tuwa. Minsan lang niyang naramdaman na espesyal siya. At habang abala ang lahat sa pag-aayos ng gown, may biglang pumasok na butler at mahigpit na nagsalita. Senyorita, kailangan niyo pong maghanda. Bukas na po ang kasal. Natigilan si Isabel. Anong sabi mo? Bukas na po. Seryosong sagot naman ng butler. Nakaset na ang lahat. Wala nang atrasan. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Kahapon lang ay para bang malayo pa ang lahat. Ngunit heto at bukas na pala. Hindi pa ba ako nakakahinga tapos kasal na agad? Bulong niya sa sarili. Ngunit naramdaman niya ang mabigat na kamay ng katotohanan. Totoo, wala na siyang takas. Kinagabihan, hindi na siya dinalaw ng antok. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatitig sa gown na nakasabit sa may sulok ng silid. Para itong kumikislap kahit sa dilim. Ganyan palang pakiramdam ng isang bride. Bulong niya. Pero bakit parang mas kabado ako kesa masaya? Naalala niya bigla ang maskarang lalaki, ang Don. Hanggang ngayon hindi pa rin niya nakikita ang mukha nito. Bukas siya ay magiging asawa na nito. Isang estrangherong ang tanging alam lang ay malakas, mayaman at misteryoso ito. Habang nakatitig sa gown, muling pumasok sa isip niya ang mga salita ng tiyahin niya. Lasunin mo siya dahan-dahan. Kunin mo lahat ng yaman niya. Pinikit niya ang mga mata at pinilit itaboy ang boses na iyon. Hindi. Hindi ako robot. Ako si Isabel. At bukas, ako na magiging asawa niya. Pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Sa labas ng kanyang silid, nakatayo ang lalaki na kamaskara. Tahimik lang itong nakikinig sa bawat hikbi na pilit ikinukuble ni Isabel. Hindi niya ito pinasok, ngunit mahina siyang napangiti. Bukas, bulong niya sa sarili. Sa wakas, makukuha na rin kita. Pero hindi bilang alipin, kundi bilang prinsesa ng puso ko. Maagang nagising si Isabel. Halos hindi siya dalawin ng tulog kagabi, kaya't namumugto ang kanyang mga mata. Ngunit pagharap niya sa salamin, may ilang alila agad na dumating upang ayusan siya. May nag-ayos ng buhok, may naglagay ng makeup, at may naglalapat ng pabango. Senyorita, eto ng pinakahihintay na araw. Sabi ng isang makeup artist na nakangiti. Tahimik lamang si Isabel. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o manghihina. Ramdam niyang wala na siyang atrasan. Pagbaba niya sa grand staircase ng mansyon, tumigil ang lahat ng alila at mga bisitang naroon. Halos sabay-sabay silang napabulong. Ang ganda niya. Ang gown niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Bawat hakbang ay parang paglabas ng isang diwata sa kwento. Ang belo niya ay mahaba at ang korona sa ulo ay punong-puno ng diamante. Sa gilid, may isang bisitang dati kilala niyang nang-aape sa kanyang tiyahin, pinsan at dating kaklase. Ngayon lahat sila'y nakangiti na
at pumapalakpak. Para bang hindi siya naging tampulan ng pang-aalipusta noon. Ngayon, wala na silang magagawa kundi magpanggap na masaya para sa akin. Naisip niya. Nagsimula ang musika. Ang pintuan ng malaking bulwagan ay bumukas at dahan-dahang naglakad si Isabel sa aisle. Ang buong lugar ay napuno ng mga puting rosas, kandila, at mga parol na kumikislap na parang mga bituin. Ngunit sa bawat takbang niya, ramdam niya ang bigat. Hindi iyan dahil sa gown o sa sapatos na suot niya, kundi dahil sa kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Nang silipin niya ang altar, naroon ang groom. Matangkad, matikas ang tindig. Ngunit nakasuot pa rin ng maskara. Napahinto siya saglit. Kasal na natin. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita ang mukha mo. Bulong niya sa isip. Nang makalapit siya, inalalayan siya ng isang bata na nag-abot ng bulaklak. Ngumiti siya rito, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagdating sa harap ng altar, sinalubong siya ng lalaki na kamaskara. Inilahad nito ang kamay at dahan-dahan niya itong tinanggap. Mainit ang palad ng lalaki, mahigpit ang kapit. Para bang nais niyang ipadama, naligtas siya rito. Nagsimula ang pare. Narito tayo ngayon upang saksihan ang banal na pag-iisang dibdib ni Don at Senyorita Isabel. Habang nagsasalita ang pare, hindi naman makafocus si Isabel. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nakatingin lahat sa kanya. Mga bisita, mga kaaway, at maging ang ilang taong alam niyang hindi siya gusto. Ramdam niyang lahat sila'y nagbabantay kung paano siya kikilos. Ngayon, ipapahayag ninyo ang inyong mga panata, sabi ng pare. Napatitig si Isabel sa groom. Kahit natatakpan ng maskara ang kalahati ng mukha nito, ramdam niya ang titig ng mga mata nitong dumediretso sa kanya. Isabel, mariin ang boses ng lalaki. Pinapangako ko, ikaw ang magiging reyna ng buhay ko. Hindi mo kailanman mararamdaman ng gutom, ang sakit, o ang pagdurusa na dinaanan mo noon. Ako ang magiging sandigan mo hanggang nabubuhay ako. Nabigla si Isabel. Hindi niya akalaing ganoong kadirekta ang mga salitang maririnig niya. Para bang alam ng lalaki ang lahat ng pinagdaanan niya. Napalunok siya at naglabas ng salita. Ako, pinapangako kong subukan kong gampanan ng pagiging mabuting asawa. Kahit na maraming bagay pa ako hindi nauunawaan sa ngayon. Sana, matutunan kong pagkatiwalaan ka. May halong kaba at katapatan ng boses niya na ikinapigil naman ang hininga ng ilang bisita. Dumating ang mga bahagi ng singsingan. Ipinasa ng best man ang 2 gintong singsing na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Una, isinuksok ng groom ang singsing sa daliri ni Isabel. Banayad at halos parang paghawak sa isang bagay na marupok. Ito ang tanda ng aking pangako, bulong niya. Nang turn na Isabel, nanginginig na ang kanyang mga daliri. Pero tinapangan niya ang sarili at isinuksok din ang singsing sa kanya. Ito ang tanda ng aking pagtanggap, mahina niyang sabi. Sa bisa ng batas at simbahan, sabi ng pare, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Maaari na ninyong halikan ng isa't isa. Parang biglang tumigil ang oras kay Isabel. Ang lahat ng bisita ay nakatingin, naghihintay at ang musika ay humina. At tanging tibok ng puso niya ang maririnig. Dahan-dahang lumapit ang groom, hawak ang kanyang pisngi. Sa likod ng maskara hindi niya mabasa ang ekspresyon nito, pero alam niya ang init ng hininga nito. Isang banayad na halik sa kanyang labi. Maikse, ngunit sapat na para ipadama ang isang pangakong hindi na mababali. Nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Ang musika ay muling bumungad. Mas malakas, mas maganda. Ngunit sa loob-loob ni Isabel, iba ang nararamdaman. Parang may pader pa rin nakaharang sa pagitan nila.
Oo, kasal na siya. Pero hindi pa rin niya kilala ang taong tinanggap niya bilang asawa. Habang magkahawak kamay silang lumabas ng simbahan, patungo sa garden reception, ngumiti siya sa lahat ng tao. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip. Sino ka ba talaga? Unang gabi ng kasal nila ni Don, tahimik ang buong mansyon. At ang silid nila ay puno ng malalambot na ilaw mula sa chandelier. Nakaupo si Isabel sa gilid ng kama. Suot pa ang puting bestida na inihanda para sa kanya. Kinakabahan siya. Iniisip niya, eto na ba ang simula ng pagiging tunay na asawa niya? Ngunit biglang natigilan si Isabel nang marinig ang mga kaluskos sa kabilang dulo ng silid. Nilingon niya at halos mapatayo siya sa nakita. Ang Don, nakakalakad. Nakatayo ito. Maayos ang tindig at diretsong naglakad papunta sa mesa. Nakakalakad ka? Gulat na sigaw ni Isabel. Hindi ka lumpo. Halos mabitawan niya ang kumot na hawak. Simula pa lang, ang alam niya ay isang paralitiko ang pinakasalan niya. Iyon ang dahilan kaya siya pumayag na manatili. Iniisip niyang baka doon siya makahanap ng kalayaan at hindi lamang maging laruan ng isang malakas na lalaki. Pero heto siya ngayon, nakatayo, malakas, hindi nakasakay sa wheelchair. Bakit? Bakit mo ako niloko? Halos mangiyak-ngiyak na tanong ni Isabel. Tahimik lamang ang Don. Tila walang balak na magsalita. Hindi man lang siya tiningnan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang butler. Nakayuko at mahinahong nagsalita. Senyorita, oras na para magpahinga. Ihahatid ko na po kayo sa inyong sariling silid. Napakunot ang noo ni Isabel. Ano? Sa sarili kong silid? Hindi ba't mag-asawa na kami? Wala namang sumagot. Maging ang Don ay nanatiling tahimik. Tumalikod lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Para bang walang narinig. Lumapit ang dalawang alila at maingat na inilalayan si Isabel palabas. Pilit siya nagtatanong habang naglalakad sila sa pasilyo. Hindi ba tayo mag-honeymoon? Hindi ba dapat magkasama kami ngayong gabi? Ngunit walang sino man ang umimik. Ang tanging maririnig lamang ay yapak nila sa sahig na marmol. Pagdating sa silid na nakalaan para sa kanya, naiwan siyang mag-isa. Umupo siya sa kama, hawak ang dibdib na mabilis ang kabog. Kung hindi siya lumpo, bakit niya pinalabas ang ganon? Ano bang tunay niyang pakay? Sino ba talagang lalaking to? Sunod-sunod na tanong ang pumasok sa isip niya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o mas ma-excite. Ang alam lang niya, nagsisimula ng mabuksan ang totoong lihim ng kanyang asawa. Maaga pa lang ay ginising ni Isabel ng malakas sa palakpak. Tawanan at tila ba musika mula sa labas ng kanyang silid. Napabalikwas siya ng bangon, naguguluhan. Ano na namang palabas to? Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Kinakabahan siya habang pinihit ang seradora at pagbukas niya, halos matulala siya sa bumungad na tanawin. Punong-puno ng dekorasyon ng buong hallway at sala ng mansyon. May mga makukulay na lobo na nakasabit sa kisame. May mga clown na naglalakad at nagpapatawa sa mga kasambahay. Sa gitna ng maluwag na sala, naroon ang isang napakalaking cake, puno ng kandila at palamuti. Happy birthday! Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng tao roon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Hindi siya makapaniwala at makapagsalita. Para siyang natulala sa gitna ng kaguluhan. Birthday ko? Bulong niya sa isip. Pero matagal na mula nang huli siyang magdiwang. Huling beses pa ay noong 7 taong gulang pa lamang siya. Yun din ang araw na iyon na nawala ang kanyang mga magulang. Simula noon, isinumpa niya na ang sariling kaarawan. Bakit? Bakit may ganito? Mahinang tanong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Habang nakatayo siya roon, napansin niya nakabukas ang malaking TV sa gilid. At doon siya, tuluyang napatigil. Nakikita niya ang tiyahin niyang si Mireya.
nakaposas at pinapasok ng mga pulis sa sasakyan. Naka-flash pa sa balita. Babaeng sangkot sa prostitusyon at human trafficking, arestado. Nanlamig ang katawan ni Isabel, napahawak ang isa sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwala. Chang? Mahina niyang sambet at hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak. Hindi to totoo. Paano? Nangyari? Habang lutang pa siya sa mga nakita, may lumapit na isang pamilyar na figura. Ang kanyang asawa, nakasuot pa rin ng eleganteng suit. Hawak ang isang malaking cafe, dahan-dahan itong naglakad, papalapit sa kanya. Malaya ka na. Napatigil si Isabel sa mga salitang yon. Para bang kumawala ang bigat na matagal niya nang pasan. At bago pa siya makapagsalita, dahan-dahan na nitong inalis ang maskara. Halos mapalundag naman si Isabel sa gulat. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bricks! Halos pasigaw niyang tawag. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ngumiti si Bricks. Ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Ako nga, Isabel. Matagal ko ng plano ito. Matagal kong hinintay ang araw na muli tayo magkita. Nanginig ang labi ni Isabel. Bumuhos agad ang kanyang mga luha. Lumapit siya sa isang hakbang pero agad ding umatras. Hindi niya alam kung niyayakap pa siya ng tuwa o tinatabunan ng hiya. Akala ko hindi mo na ako babalikan. Umiiyak niyang sabi. Pero Bricks, madumi na ako. Hindi na ako ang batang pinangakuan mo noon. Hindi na ako karapat-dapat. Humigpit ang hawak ni Bricks sa cake na para bang kinokontrol ang emosyon. Ilang sandali siyang hindi nagsalita bago niya marahang inalapag ang cake sa mesa. Lumapit siya kay Isabel. Marahang hinawakan ng mga kamay nito. Isabel, mahina niyang sabi. Sa lahat ng pinagdaanan ko, isa lang ang hindi nagbago. Ikaw. Hindi ko tinitingnan ang mga sugat mo bilang dumi. Nakita ko iyan bilang patunay ng tapang mo at walang makakabura sa pagmamahal ko sa'yo. Napaluhod si Isabel. Humagulgol siya habang mahigpit na nakakapit sa mga kamay ni Bricks. Para siyang batang nawala ng lahat. Tapos biglang binalik sa kanya ang mundong dati niyang pinapangarap. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang mga nangyari. Ang lahat ng sakit. Lahat ng hiya. Inilalayan siya ni Bricks sa patayo. Marahan siyang niyakap. Mahigpit pero puno ng lambing. Alam ko, Isabel. At kaya nga ako bumalik. Para ikaw ang kalayaan ko. At ako ang kalayaan mo. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para sa kanilang dalawa. Wala na ang mga clown. Wala na ang mga lobo. Wala na ang mga kasambahay. Sila lang ang naroroon. Muling nagtagpo matapos ang mahabang panahon ng pangako at pangungulila. Matapos ang mahabang iyakan, inilalayan ni Bricks si Isabel sa mesa kung saan nakahanda ang cake. Isa-isang nilapitan ng mga clown at kasambahay si Isabel para bumati ng Happy Birthday. Napatingin siya kay Bricks at nagtataka. Bakit mo to ginawa? Alam mo hindi ko sineselebrate ang kaarawan ko, diba? Sumpa to sa akin. Ngumiti si Bricks. May bakas ng lungkot at pag-asa. Kaya nga, Isabel, gusto kong palitan ang alaala mo. Ayokong puro kabaong at luha ang maaalala mo tuwing birthday mo. Gusto ko ngayon, tandaan mo, na ito na ang araw na naging malaya ka. Ang araw na nagsimula ulit ang buhay mo. Naluhang muli si Isabel. Unti-unti niyang hinipan ng mga kandila at kasabay noon para bang binura ng hangin ang lahat ng masasakit na alaala ng nakaraan. Pagkatapos ng maikling selebrasyon, naglakad sila ni Bricks sa hardin ng mansyon. Tahimik lamang silang dalawa habang pinagmamasa ng mga bulaklak at mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Bricks, basag na Isabel sa katahimikan. Bakit mo tinago na ikaw ang lalaki sa likod ng maskara?
Bakit mo ako pinaranas ng lahat ng pagkalito? Huminga ng malalim si Briggs bago sumagot. Kinailangan kong siguraduhin na handa ka. Kinailangan kong ayusin ang lahat. Ang pag-aresto kay Mireya, ang pagtubos sa'yo, ang kasal. Ang gusto kong ligtas ka bago ko ipakita ang sarili ko. Tumango naman si Isabel. Naiintindihan ito ngunit hindi pa rin makapaniwala. At lahat ng to ginawa mo para sa akin? Para sa atin. Sagot ni Briggs at nakatingin ng diretso sa kanya. Dahil simula pa noon, ikaw lang ang babaeng minahal ko. Hindi na nakasagot si Isabel. Sa halik ay napayakap siya kay Briggs. Mahigpit at parang ayaw na siyang pakawalan. Kinabukasan, bumalik ang normal na katahimikan sa mansyon. Wala nang mga clown o lobo, ngunit ang ngiti ni Isabel ay nananatili. Habang magkahawak kamay silang naglalakad ni Briggs sa maluwang na pasilyo, bulong nito sa kanya. Simula ngayon wala nang alipin. Wala nang takot. Ikaw na ang reyna ng buhay ko. Natawa si Isabel sa unang pagkakataon ng buong puso. At ikaw ang prinsipe ko simula na magkakilala tayo sa orphanage. Ikaw lang nagpapasaya sa akin hanggang ngayon. Sabay silang natawa. At sa gitna ng kanilang halakhakan, ramdam nilang tunay na nagsimula na ang bago nilang yugto. Malaya, masaya, at puno ng pagmamahalan. Doon nagsimulang muli ang buhay ni Isabel. Hindi na bilang alipin ng nakaraan, kundi bilang babae na minahal at pinili ng lalaking nangakong hindi siya iiwan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.